Praise the Lord. So again, thank you sa ating song leaders, reminding us of the love of God and that His mercy is more. Our sins, they are many. His mercy is more. Praise the Lord. Now, sa Facebook, dahil Father's Day, daming mga bumabati at isa sa nag-catch ng aking attention sa Father's Day greetings ay ito. What makes a father pogi? What makes a father pogi? Tingin tayo sa mga fathers, what makes them pogi? Sabi dito, presence of God inside. Okay, kasi P as in, sa presence, and then O of G, God, I, inside. What makes a father pogi? Presence of God inside. Ako'y masaya kasi binati rin ako kagabi and even kanina ng aking family. Lalo na si Lynette, gumawa siya ng cake. Sa next na slide, ito yung cake. Yan, ginawa niya. Okay. At nasugatan pa siya dahil sa nung tapos na naghuhugas na siya ng ng kanyang pinagawaan, nasugatan ng kanyang kamay. But this is much appreciated. At alam ko yung mga tatay ay binabati rin. Lahat tayo ay binabati ng marami because of just being a father, na tayo ay mga tatay at binigay tayo ng Panginoon. At yung role natin ay pagiging tatay. Sa next na slide, ito naman yung sa family ko, dahil wala na kaming tatay. Namatay noong November. Pagkatapos may awit na shinare dito sa aming group chat, I miss you, Papa. Okay. So, yung isang kapatid ko, sabi niya, nakakaiyak naman. Oo, wala na tayong papa, And yung iba, yung papa nila nasa abroad. Okay, nasa ibang lugar. Nasa ibang bansa. Pero mas malungkot yung iba nasa kabilang bahay. Oo. Yung anak ko, binidyohan niya ako nung gumagawa ng cake. Hindi itong cake na ito, pero yung cake na kanyang binenta, maliit yung kanyang box. Pagkatapos nagpatulong siya sa akin paano namin remedyohan yung box. Pagkatapos habang inaayos ko yung box, binibidyohan niya ako. Hindi ko alam, pinost niya. Pinost niya sa TikTok ba yun o Instagram. Pagkatapos sabi niya, Daddy, nag-viral ka. Sabi niya doon, pastor na, architect pa. Tapos sabi niya, Daddy, marahil nag-viral kasi marami dito walang tatay. Yung sinasabi niya, yung kanyang marami siyang friends, kaibigan, walang tatay. And isa ito sa malungkot sa ating society. As we celebrate Father's Day, meron yung iba na hindi sila maka-get along, uneasy feeling kasi wala silang tatay. But we have to remember na wala man yung iba, walang tatay dito, yung iba nasa heaven, yung iba nasa abroad or whatever, we have our Heavenly Father that we can still celebrate, and the best Father na meron tayo ay yung ating Heavenly Father. Can we say amen to that? So, hope in our Heavenly Father amid life's uncertainties. May mga uncertainties na nangyayari sa bansa natin, sa mundo natin. Minsan nakikita natin yung giyera at nakakatakot, baka magkaroon ng nuclear war at whatever, uncertain yung future natin.
But tayo who are believers in our Heavenly Father, meron tayong pag-asa. Meron tayong hope. Can you say amen to that? So this is a question for the message this morning. How can we hold on to hope in our Heavenly Father amid life's uncertainties? First, basahin natin yung first point, sabay-sabay. Remember the Father's unfailing love, the source of our hope. In the midst ng uncertainties, huwag nating kalimutan na meron tayong mapagmahal na Ama na nasa langit. Can you say amen to that? Ito yung source ng ating pag-asa na yes, meron tayong Ama na nasa langit. Dito sa passage natin sa Lamentations chapter 3, mag-start tayo sa 21 hanggang 22a. Ito yung sabi ni Jeremiah, yung prophet na nagsulat ng Lamentations. Yet this I call to mind, and therefore I have hope. Because of the Lord's great love, we are not consumed. Okay. Yung context po nito, sinusulat ni Jeremiah yung pain and suffering ng mga Israelites at that time. Kasi hinayaan ni Lord na sila ay masakop ng Babylonians kasi sa kanilang kasalanan. Pagsuway sa Diyos. So it's a form of discipline. At umiiyak, tumatangis, nananaghoy itong si Jeremiah habang isinusulat niya yung pain and suffering ng kanyang mga kababayan. Pero bigla niyang naalala, sabi niya, yet this I call to mind, and therefore I have hope. Bigla niyang naalala. Anong naalala niya? Dahil sa great love ng Panginoon, because of the Lord's great love, we are not consumed. Dahil mahal tayo ng Panginoon, hindi niya tinuluyang mawasak tayo, mawala tayo. Totally consumed. There is pain, there is suffering, pero sabi niya, hindi tayo consumed because of the Lord's great love. Itong translation na great love ay galing sa original na term sa Hebrew na Tzedek. Ano ba yung basa nito? Chesed. Ang ibig sabihin nito, itong original Hebrew term, Chesed, ay covenant loyalty, na a love that persists regardless of circumstances. Chesed, yung covenant love, yung loyalty, nakasama yung pangako, na kahit merong iba't ibang circumstances, hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos. So ito yung naalala ni Jeremiah. Yes, may pagmamahal ang Diyos sa amin, which is yung pangako niya, yung covenant niya. Kaya hindi tayo consumed dahil mahal tayo ng Panginoon with His great love. Yung description dito sa English is great love, dakilang pagmamahal ng Panginoong Diyos. Inawit natin kanina, nananahan sa pag-ibig niyang sadyang wagas. Ito po yung translation natin sa pagmamahal ng Diyos, sadyang wagas. Hindi siya peke, talagang sadya. Wagas talaga, totoong-totoo ang pag-ibig niya. And yung word natin na nananahan, minsan ginagamit natin yan, tahanan. Tahan. Originally, tahan na, tahimik, peace. Okay.
Ang implication nito, we are at peace dahil sa pagmamahal ng Panginoon Diyos. Nananahan tayo sa sadyang pagmamahal ng Diyos. Can you say amen to that? At itong pag-ibig ng Diyos, inawitin natin, walang papantay sa pag-ibig mo. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo sa buhay kong ito. Walang kapantay ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang isang psalmist nagsulat ng Psalm 52 verse 8 sa next na slide. Sabi dito, "But I am like an olive tree, flourishing in the house of God. I trust in God's unfailing love forever and ever." So, ang description niya naman sa sarili niya, flourishing. Ang gandang idea yung flourish. May kaginhawaan, may pagyabong na buhay. Bakit? Because I trust in God's unfailing love forever and ever. Sa New Testament, ito ang pagpapakita ng Panginoong Diyos ng kanyang wagas na pag-ibig. Basahin natin na sabay-sabay. "But God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us." Imagine, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi yung nung tayo mabait na. Di ba? Nung tayo makasalanan pa, minahal na tayo ng Panginoon. Binigay niya si Jesus para sa atin. Yun yung wagas. Minsan yung pagmamahal ng tao ay conditional. Karamihan, I love you if you are pogi. I love you kung ikaw ay maganda. I love you if you are good. Okay, kung or if. So, may mga condition. Pero itong pagmamahal ng Diyos, sadyang wagas. Hindi peke, walang condition. And so, sa nangyayari sa atin, we trust in God's unfailing love. May isang kaklase ko sa Bible school dati na nung siya ay naging Christian, galit na galit yung kanyang magulang sa kanya kasi mga Katoliko sila, siya ay nag-born again Christian. At pinapalayas na siya kasi gusto niya pang magpunta ng Bible school, mag-aaral sa Bible school. Sabi ng tatay at nanay niya, "Pag umalis ka sa bahay na ito, pulutin mo ang yapak ng iyong paa." Okay. Ibig sabihin nun, huwag ka nang babalik. Okay. Pero talagang sumunod siya sa Panginoon. At ang sabi niya, nung siya ay lumalayo, umaalis sa bahay nila, ito yung sa next na slide. Ang sabi niya, "Though my father and mother forsake me, the Lord will receive me." Kasi minsan yung pagmamahal ng tao, may mga condition, even yung mga magulang natin. Pero dito sa passage na ito, the Lord will receive us. Pangalawa, how can we hold on to hope in our Heavenly Father amid life's uncertainties? Basahin natin yung next na slide. "Receive our Father's compassion every morning, the renewal of our hope." Okay, every morning. Sa passage natin, sa next na slide, basahin natin sabay-sabay. "For His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness." Yung compassions, translated sa ibang translation as mercies. Okay. Yung mercy, yung paparusahan sana tayo ng Panginoon dahil sa kasalanan natin, naawa siya sa atin. Kaya hindi na niya tayo pinarusahan. Yun yung
compassion. That is mercy. At sabi dito, yung compassions niya, hindi lang singular, kundi plural, marami. Kaya nga, every morning, new every morning. Kaya plural, compassions, marami. Hindi nauubos. Hindi naluluma. Every morning, yung compassion niya, yung mercy niya, yung pagmamahal niya ay laging bago. Hallelujah. Okay. Minsan yung pagmamahalan ng magkasintahan, lumuluma. Pero yung pagmamahal ng Diyos, laging bago. Sa Tagalog, laging sariwa, fresh. Every morning, fresh. Inawit natin ito, dahil dito, may isang Christian na nag-compose, si Thomas O. Chisholm, kinompose niya itong awit na ito. Great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand had provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Alright? Every morning, morning by morning. Okay. Then, naging famous din yung awit na ito. The steadfast love of the Lord never ceaseth. His mercies never comes to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Gusto kong awitin sana ito, kung ako'y singer, kaso nga lang, wag na lang, tutula na lang ako. Okay. Now, a few weeks ago, yung employees ng PTS, pumunta kami sa Tanay, mga 3 hours by van, papunta doon. At pumunta kami sa mataas na lugar, mabundok. At ang sabi nila, maganda dito, kaya dito tayo pupunta. And then, nung nakita namin, yung scenery surrounding, ang ganda. Sabi nila, pag maya-mayang sunset, magaganda yung mga clouds or yung sunset. Pagkatapos, pag umaga, makikita nyo yung ulap. Ulap dyan sa baba. Kaso nga lang kinuumagahan, hindi namin nakita yung ulap, nag-alarm kami, kasi hindi dumating, minsan pala wala, Pero ang ganda ng sunrise. Ang ganda ng sunrise. Kaya pala maraming nagpupunta doon na nagkakamping, nagmomotor, pupunta doon, magkakamping, magdadala ng tent or magre-rent ng tent para lang masilayan ang mga clouds at sunset. Kaya pala ang ganda, kasi ito yung illustration dito na sabi ng Panginoon, ganyan yung mercies ng Panginoon. Every morning, fresh, maganda. Yun yung mercy, yung pagmamahal ng Panginoon. Inawit din natin, our sins are many, His mercy is more. Kung gaano man karami yung ating kasalanan, mas marami, mas malawak, mas malaki ang habag ng Panginoong Diyos. Kayang-kaya niyang solusyonan yan. The only, nobody can give the solution to the problem of sin. Only ang ating Panginoong Diyos. Meron akong kaibigan at kaibigan ko yung tatay niya, kaibigan ng anak ko yung anak niya. At minsan nagkukwentuhan na kami. Yung tatay, minsan masyadong stricto. Pagkatapos, pag gusto niyang idisiplina yung anak niya, dahil laging cellphone, kukuhanin niya yung cellphone niya. Sabi niya, hindi ko ibibigay ito ng 1 buwan. Hindi ko ibibigay ng 1 linggo. Pero maya-maya daw
Naawa yung tatay. Pag mukhang kaawa-awa yung anak niya, hanapin niya yung cellphone, ibabalik niya na lang, ano. So, yung puso ng tatay, ano, na kahit sabihin mo, very strict, ano, ganyan, ano, pero maya-maya, oo, lumalabas pa rin yung mas malawak na pagmamahal na mapatawad yung kanyang anak. Kung ganyan yung tatay natin sa lupa, how much more yung tatay natin sa langit? Kaya, kung ano man yung ating mga kasalanan, kaya niyang linisin yan. Kaya niyang patawarin yan. Can you say amen to that? Kaya ito yung invitation sa next na slide. Kung ganun ang Diyos natin, sabi sa Hebrews 4:16, basahin natin sabay-sabay. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Kung ganun na mapagmahal ang ating Diyos, ang invitation is we come boldly. May confidence. Tatay natin yan sa langit. Tinuruan niya tayo, our Father in heaven. Tinuturo niya yan na kilalanin natin siya bilang tatay natin sa langit. May isang nag-testimony, 15 years old na anak niya. Pagkatapos, sabi ng anak niyang babaeng 15 years old, Daddy, pwede ko bang kainin itong mansanas na nasa refrigerator? Nagulat daw yung tatay, sabi niya, ano bang ginawa ko sa anak ko? Na kahit man lang apple, nagpapaalam pa bago niya kainin. Sabi niya, biglang sabi niya, anak, lahat ng pagkain yan, malaya kang kumain. Kainin mo yan. Sa'yo yan, sa atin yan. Lalo na yung ating Ama na nasa langit. We can approach Him kung ano man yung pangangailangan natin. Tatay natin siya. Kung kailangan natin yung ating kasalanan mapatawad, lumapit tayo sa Kanya. Biglang naalala ko yung anak ko uli, si Lynette. May time na pag uwi ko, takot na takot siya sa akin. Oo, iyak siya, Daddy, sabi niya. Sabi, bakit? Ano ang nangyari? May kasalanan ako. Ano yon? Sabihin mo lang, sige lang. Grabe, malaki, Daddy, gano'n. Oo, iyak siya. Pagkatapos biglang bumaba si Renz. Sabi ni Renz, binasag niya yung ilaw, yung case ng ilaw ng Oo. Sabi ko, yun lang pala eh. Bakit ganyan na lang ang takot niya sa akin? Sabi ko, okay lang yan, liga anak dito. Oo, takbo yung si Lynette kasi sa kanya napakalaki na kasalanan. Para sa akin, case lang yan. Bili pa tayo ng maraming ganyan eh. Oo. So, yun yung tatay. Minsan takot na takot tayo sa Diyos. Pero kung siya ay tatay natin, naging tatay natin siya because of Jesus Christ, we can boldly approach. Ang sabi ng salita dito, boldly, confidently. Mayroon tayong tapang na lumapit sa Kanya. Of course, hindi sa sarili natin, kundi dahil si Jesus Christ ay nasa atin. Every time na makikita tayo ng Ama, ang nakikita niya ay si Jesus Christ sa atin. We may obtain mercy. Pero hindi lang yan. Even in our daily needs, pang tuition fee natin, ng mga anak natin, we can bring to the Lord. Pwede natin dalhin sa Kanya, Ama namin nasa langit. Meron akong teacher, nakita ko yung anak niya, maliit. Daddy, pabili ng ganyan, pahingi ng ganyan. Nainis yung tatay niya. Anak, sabihin mo sa tatay natin sa langit.
minsan meron yung hindi kaya ng daddy na sa lupa. But we can come to God. Kayang-kaya niya yan. Can you say amen to that? Turuan natin yung ating mga anak na hindi tayo perfect, hindi natin kaya lahat. Minsan wala tayo sa kanila, pero hindi mawawala ang ating Ama sa kanila. Turuan natin sila, nasaan man sila mapunta, malaya silang tumawag sa ating Ama na nasa langit. Can you say amen to that? Kaya yung aking kapatid, nung nagre-reflect kami, one-time devotion, sabi namin, ano naman yung devotion mo? Ano naman yung share mo? Sabi niya, ako, paggabi, nagpapasalamat lang ako sa Panginoon. Pag umaga, paggising ko, alalahanin ko yung verse na sabi ng Panginoon, His compassions never fail. They are new every morning. New every morning. Panghuli, how can we hold on to hope in our Heavenly Father amidst life's uncertainties? Basahin natin ng sabay-sabay. Rest in our Father as our portion, the foundation of our hope. Pag sinabing ito yung portion natin, ito yung share natin. Okay. Pag hinati-hati yung cake, ito yung portion ko, ito yung portion, ito yung share mo. Sabi dito, ang portion natin, ang share natin, ang inheritance natin ay ang Diyos mismo. Wow! Grabe! He is our inheritance. Sabi dito sa passage natin, basahin natin ng sabay-sabay sa next na slide. I say to myself, the Lord is my portion. Therefore, I will wait for Him. The Lord is good to those who hope in Him. To the one who seeks Him, it is good to wait quietly for the salvation of the Lord. So, itong si Jeremiah na nagsulat, ito yung encouragement niya. Sasabihin ko sa aking sarili, the Lord is my portion. Dito sa Tagalog na nabasa kanina, akin ang Diyos. Akin ang Diyos. He is mine. And I am His. That's why I will wait. Maghintay ako sa Kanya. Umasa ako sa Kanya. Hahanapin ko siya. Hihintayin ko ang pagliligtas ng Diyos. Sa next na slide, ito po yung turo ng Westminster Confession of Faith number 12. Ito yung mga privileges ng mga anak ng Diyos. Believers receive God's name, the spirit of adoption, access to His throne of grace, and the liberty to call Him Father. Hallelujah! Tayo po ay hindi mga original na anak ng Diyos. Tayo ay adopted. Si Jesus Christ, He is called the Son of God. Tayo adopted. Pero dahil tayo ay adopted, we can cry, Abba, Father. Okay, yung Papa or Daddy, yung malapit na relasyon sa ating Ama. Inheritance, they are made heirs of everlasting salvation. Meron tayong kaligtasan forever. Bigay ng Diyos sa atin. Protection and care. As God's children, they are pitied. Okay. Protected, provided for, and disciplined by Him. So ito po yung mga benefits natin bilang mga anak ng Diyos. May habag ang Panginoon sa atin, pinaprotektahan tayo, mga kailangan natin pinoprovide, at minsan kung kailangang disiplinahin tayo, pinapalo rin tayo ng ating Ama. Kasi ganun po yung Ama nagdidisiplina. Security. They are never cast off but sealed to the day of redemption. Ang ibig sabihin nito, secured na tayo. Lahat tayo na mananampalataya sa Diyos Ama, secured tayo eternally.
Ang sabi ni Jesus Christ, walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Ama. Wala. Walang makakaagaw. We are secured eternally. So ito po yung ating mga benefits bilang mga adopted. Kasi ang portion natin ay ang Diyos mismo. Ang inheritance natin ay ang Diyos mismo. Now, ito yung viral sa internet, sa news ngayon. Si Lot, si Matet, at si Ian. Okay, anak ni Nora Honor. Ang tunay niyang anak ay si Ian. Yung dalawa, adopted. Ngayon, nag-aaway sila sa inheritance. Wala na si Nora Honor. Ang sabi nila, si Ian gusto niyang lahat na lang, siya yung sole owner. Okay. Sabi ni Lot, okay na lang. Wala na, sa kanya na lang lahat. Basta ang mahalaga sa amin, sa akin, kinilala ako ni Nora na kanyang anak. So, tinatanggap niyo yung reality, na hindi naman talaga siya original. Pero masaya siya na binigyan siya ng pangalan. Usually po maraming nag-aaway ng inheritance sa mundo. Pero ang inheritance po natin talaga ay ang Diyos. Our portion, our inheritance. Na minsan, kahit mawala man ang lahat sa atin, ang hindi mawawala ay ang ating Diyos. Can you say amen to that? Noong Wednesday, nagsulat sana ako ng mag-step down ako as president sa seminary kasi sa aking health condition. Kaso nga lang, hindi ako pinayagan. Binigyan lang ako ng 3 months leave starting August. And then, kinabukasan, kinausap ako ni yung isang kasamahan doon at ito yung tanong niya sa akin. Can you risk your life? Papaano yung pamilya mo? Minsan ganun yung challenge. Papaano yung family ko? There was a time na nagpipreach ako dito. Biglang nauhaw ako, biglang napapawis ako, uneasy. Pagkatapos, nag-sign ako kay Lynn na inom ako, nagdadala siya ng tubig. Pero meron pang isang occasion doon, after meeting namin sa PTS, medyo nahilo ako sa sofa. Tapos, hinintay kong lumipas yon. Tapos, okay na. Nung magkaroon ako ng blood test, yung aking cholesterol, more than 300. Ang maximum dapat is 200. At sa aking pagre-research, anytime sa ganong kataas, yung, mga cholesterol, mayroong magbablock, or may inflammation, anytime, pwede akong matumba. At yung aking lolo, hindi ko maalala yung tatay ng nanay ko, ay namatay siya young. Kasi sabi nila, biglang natumba raw yun. Tapos sa rice field pa. So ang isip nila baka dahil na stroke, na heart attack, or whatever. So sabi ko, nasa DNA yung ganon, And so, pag tinitingnan natin, anytime I can go. Anytime we can go. Anytime mawawala kung ano man yung pinagpapaguran natin sa mundong ito. Ang hindi mawawala, ang ating Panginoong Diyos. Can you say amen to that? Kung how much na inaalagaan natin yung sarili natin, yung pamilya natin, yung property natin, wag nating kalimutan that our portion, our inheritance
sa mundong ito and in the next life ay ang ating Panginoong Diyos. Sa next na slide, may isang nag-testimony na nung pandemic, wala na siyang binibili dahil mababa ang kanyang income and so on. Biglang, nung makita niyo yung mga gamit niya, wala nang bago. Pero sabi niya, God's love is my something new each day. Susan says, I can look ahead with hope. Ang pagmamahal ng Diyos is my something new. Can you say amen to that? Hindi nauubos, hindi nagbabago. Ang pagmamahal ng Diyos laging sariwa sa atin. Yan po mga kapatid, ang ating Ama na nasa langit. And as we celebrate yung Father's Day, we are celebrating our greatest Heavenly Father na nasa langit. Sa next na slide, halimbawa, yung isang ice cream na to, pag nakikita ko ice cream, sarap kumain ng ice cream, ano? Ang pagmamahal ng ating Ama dito sa lupa ay parang isang ganyan lang, isang can of small ice cream. Maybe yung isa naman pagmamahal ng ating nanay. Yung isa naman pagmamahal ng ating kaibigan, kapatid. Okay, so marami tayong mga pagmamahal na natatanggap. At minsan, yun lang yung kaya nilang maibigay. Okay. Minsan, gusto mo sila ngayon, wala sila. Kasi nasa abroad sila. Okay. Pero, ang pagmamahal ng Diyos ay parang factory. Hindi nauubos. Factory ng ice cream. Anytime na kailangan mo, gusto mo, punta ka lang doon. Ice cream. My daddy, Father in heaven, ice cream. Okay. Siya yung factory. Unlimited. At salamat sa ating Ama na nasa langit. Ginagamit niya yung ating tatay, ating nanay, kapatid, mga kaibigan, para ipadama yung pagmamahal. Pero huwag nating kalimutan and intindihin natin yung limits ng ating mga tatay din, mga magulang. Pero salamat, meron tayong Ama na nasa langit na hindi nauubos ang ice cream niya. Hallelujah. We can always go and say, Tatay, okay, I'm your son, I'm your daughter. Naalala ko uli yung anak ko. Maliit siya. May meeting ako sa office ko sa PTS, basta pumapasok lang, ngiti-ngiti sa akin. Sabi niya, walang takot kahit may meeting ako. Kahit sabihin ng mga ka-meeting ko, your daughter? Yes, yes. Pagkas ngiti-ngiti siya, sabi niya, I'm the president's daughter. Okay. Meron siyang confidence. Meron siyang boldness. At ito yung nais ng Panginoon sa atin. That we can boldly come sa harapan ng ating Ama. Unending ang kanyang pagmamahal. Factory of ice cream, kung ice cream man ang kanyang pagmamahal. We can always come to our Father. Let us pray, and as we pray, nais kong awitin natin yung inawit natin kanina, Our sins are many, His mercy is more.